Hello! Good day everyone! I am Shinjun B. De Los Rico at sa araw na ito ay tatalakayin natin ang buhay ni Rizal nung siya ay nasa Hong Kong taong 1891 to 1892. So, Rizal left Madrid and went to Hong Kong after he published El Fili in Europe due to his unpleasant experiences there. At isa na sa dahilan ng kanyang pag-alis sa Madrid ay nawalan siya ng kasiyahan sa Europa dahil sa pagkakaiba ng paniniwala nila ni Del Pilar at sa ilang mga Pilipinong naruroon. Naging karibal niya kasi si Del Pilar sa pagsusulat sa La Solidaridad at nagkaroon man ng butuhan kung sino ang magiging pinuno at nanalo si Rizal, subalit hindi niya ito tinanggap dahil ayaw niya sa hati-hating samahan kasi meron kasing iba na ganito ang paniniwala at sa kanya naman ay iba. At yun ang pangunahing dahilan kung bakit umalis si Rizal sa Madrid. At pinili niya ang Hong Kong dahil gusto niya na masigit siyang maging malapit sa Pilipinas at sa gayon ay makupkup niya ang kaniyang pamilya. At kahit may kaunting hindi pagkakaunawaan si Del Pilar at si Rizal at sa iba pang Pilipino ay nagpaalam naman ng maayos si Rizal kay Del Pilar sa paglalayo na mapanatili ang kaisahan ng mga Pilipino sa Europa. So nagpaubaya talaga si Rizal. And during this time, hindi talaga naging madali para kay Rizal kasi his friend, Jose Panganiban, ay nagpaalam sa mundo. Ang pen name ni Panganiban is Humapa. And malaki itong epekto para kay Rizal sapagkat he recognized Humapa's talent, intelligence, at sa industriya na para kay Rizal is isang malaking kawalan ang pamamaalam ni Humapa sa ating bansa. So, November 20, 1891, nakarating si Rizal sa Hong Kong at bago magpasko, dumating din sa Hong Kong ang kanyang pamilya at nakasama niyang muli sa Kapaskuhan. Ginamit na rin ni Rizal ang kanyang propesyon bilang isang manggagamot upang masuportahan niya ang kanyang pamilya. Sa tulong ni Dr. Lorenzo Marquez na kanyang kaibigan ay inilapit niya kay Rizal ang kanyang mga pasyenteng may sakit sa mata. Kaya ayon, nakilala si Rizal sa Hong Kong sa kanyang kahusayan at ang mga pasyente niya ay mga British, Chino, Amerikano at iba pa. At sa panahong yon ay matagumpay niyang inoperahan sa mata ang kanyang ina sa Hong Kong. Rizal also wrote articles entitled A la Nation Española o sa Ingles ay To the Spanish Nation. Ito ay isang artikulo na umapila sa Espanya na ituwid ang kamaliang nagawa sa mga magsasaka ng Kalamba. At ang artikulong sa mga kababayan ay ito ay nagpapaliwanag sa sitwasyong agraryo sa Kalamba. At ang pinakamahalagang isinulat ni Rizal sa Hong Kong ay ang saligang batas ng La Liga Filipina. Ang La Liga Filipina ay isang samahan na binubuo ng mga taong nagnanais na maputol ang pang-aapi ng mga Kastila sa mga Pilipino. Ito ang nagpasimula ng pagkakaroon ng nasyonalisasyon ng mga Pilipino. Ang pangunahing layunin nito ay ang maging malaya ang Pilipinas sa Espanya sa mapayapang paraan. Hangarin ng nasabing samahan ang mga sumusunod. Una-una ay ang pagkakaisa ng buong Pilipinas, pagbibigay ng proteksyon at tulong ng bawat kasapi sa isa't isa, paglaban sa anumang uri ng karahasan at di makatarungang gawain, pagbibigay ng suporta sa edukasyon, agrikultura at komersyo, at ang panghuli ay ang pagtataguyod ng mga reforma. So, the motto of the League was Unus et Sar Omnium or One Like All. Layunin ng La Liga na mapagkaisa ang buong Pilipinas sapagkat ang bawat isa ay katulad ng lahat. There were 3 organizational councils in La Liga. First is the Popular, Provincial, and Supreme. Qualification in the test and a recommendation from the Town's Council was necessary to become a member of this organization. Ang mga pundo ng programa ay dapat gamitin sa mga sumusunod na paraan. Pagtulong sa isang miyembro o sa kanyang anak na may problemang pinansyal sa pag-aaral bagamat dapat magpapakita ng kahusayan sa pag-aaral. Pangalawa, ang pagtulong sa miyembro na mas kapos palad. Pangatlo ay ang pagpapahiram ng pondo sa isang miyembro na nangangailangan ng pananalapi para sa kanyang mga aktibidad sa sakahan o industriya. At ang pang-apat ay naglayong tulungan ang miyembro na ipagtanggol ang kanyang mga karapatan at ang panghuli ay paglalagay ng mga tindahan upang
matulungan ang mga miyembro sa kanilang mga pangangailangan sa mas mababang presyo. Sa Hong Kong din taong 1891 ay binalak ni Rizal na magtayo ng isang kolonya sa Borneo na bubuuin ng mga walang lupang Pilipino. Nagpunta si Rizal sa Sandakan at kinausap ang mga pinunong British at nagtagumpay siya na mapagkalooban ang kanyang proyekto ng 50,000 hektaryang lupa na malapit sa daungan at mahusay na pamahalaan upang magamit sa loob ng 999 na taon na walang bayad. Ipinaalam ni Rizal ang kanyang proyekto sa mga Pilipino sa Europa dahil nga ay naging matagumpay siya sa mga pinunong British na siya ay mapagkalooban ng 50,000 hektaryang lupa. At yun, ang mga Pilipino naman ay nagnanais na maisakatuparan ito. Subalit, nang nagpadala siya ng sulat kay Gobernador General Dispuhol ukol sa kanyang proyektong Borneo ay hindi ito sinagot. Sa ikalawang sulat ni Rizal ay hindi pa rin sinagot. Dahil dito, nagpasya si Rizal na bumalik na lang sa Maynila upang kausapin si Gobernador General Dispuhol ukol sa proyektong Borneo para sa mga Pilipino. At hindi lamang ito ang dahilan kung bakit din siya babalik sa Maynila, kundi gusto niya ding itatag ang La Liga Filipina sa Maynila at patunayan din kay Eduardo Dilete na mali ang kanyang paniniwala na matapang lamang si Rizal dahil malayo siya sa mga Espanyol. So imagine, grabe jud di ay ka isog si Rizal, no? Nga Pilipino. So, in June 26, 1892 ay nakabalik na nga si Rizal sa Manila kasama ang kanyang kapatid na si Lucia. Kahit tinutulan si Rizal ng kanyang pamilya na bumalik sa Maynila dahil nangangahulugan lamang ito ng kanyang kamatayan, ay ipinaglaban pa rin niya ang kanyang misyon para sa sariling bayan. Isugyod kayo siya. Pero bago siya umalis sa Hong Kong ay may mga liham siyang pinaiingatan niya kay Dr. Marquez. May mga liham siyang isinulat at ibinili niya kay Dr. Marquez. At sinabi niya kay Dr. Marquez na bubuksan lamang ang mga liham kung siya ay mamamatay. At ang mga sulat na ito ay ang mga sumusunod. Sulat sa kanyang mga magulang at mga kapatid, sulat sa sambayanang Pilipino, at sulat para kay Gobernador General Dispuhol. At yun na nga, June 26 ng hapon ay nagtungo si Rizal sa Malacanang upang makipagkita sa Gobernador General. Ngunit pinabalik siya ng gabi at ayun, nakausap niya si Dispuhol. At kinabukasan, pinuntahan niya ang kanyang mga kaibigan at hinikayat na sumali sa La Liga Filipina. Ngunit nakalulungkot sapagkat ilang araw pagkatapos mabuo ang liga, nahuli si Rizal at dinala sa Fort Santiago noong July 6, 1892 para sa akusasyon na pagdadala ng mga pulyetong kontra simbahan mula sa Hong Kong o leaflets na pinamagatang Pobres Frailes o isang pangungutya laban sa mga mayayamang prailing Dominikano at ang kanilang pag-iipon ng kayamanan na laban sa kanilang panatan ng kahirapan. Bagamat ang lahat ng ito ay walang katotohanan. At sa sumunod na araw, July 7, 1892, siya ay pinatapon sa dapitan. So dito makikita talaga natin na ang buhay ni Rizal ay hindi basta-basta at ang pagiging Rizal ay walang katulad.